at narito ang mga napapanahong balita. Nilagdaan na ni na Secretary ng TESDA na si Kiko Benitez at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Memorandum of Agreement sa pagbibigay ng libreng technical vocation education and training para sa 4-phase beneficiaries at graduates. Bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtuunan ng pansin ang pagganap ng estado ng buhay ng mga Pilipino noong nakaraang SONA. Sa ilalim ng kasunduan, magiging prioridad ang 4-piece beneficiaries sa mga skills training, assessment at certification na magiging kasangkapan sa maraming oportunidad ng mga benepisyaryo. Magbibigay din ang TESDA ng face-to-face at online trainings sa mga nais matuto kahit nasa kanilang mga tahanan. Inihain ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill 1168 na layong ibalik sa MMDA ang pamamahala ng mga pumping stations sa Metro Manila. Ang detalye tunghayan kay Princess Castro. Isang panukalang batas ang inihain ni Senator Raffy Tulfo na layong ibalik sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pamamahala sa mga pumping station sa Metro Manila. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1168 mula sa Department of Public Works and Highways, ang rehabilitasyon at maintenance ng mga pumping stations sa NCR ay muling ibabalik sa MMDA. Ito ay bunsod ng operational inefficiencies dahil dalawa ang ahensyang nangangasiwa. Ayon kay Senator Tulfo, mas magandang ibalik ito sa MMDA dahil sa mas pamilyar na ang ahensya sa kondisyon ng mga pumping station. Bunsod nito, mas mapapabilis na rin anya ang pagkilos ng ahensya sa panahong kailangan ng agarang pagkukumpuni o rehabilitasyon at sa pamamagitan din anya ng paglilipat ng kapangyarihan at pondo sa MMDA, magkakaroon ng mas malinaw at mas epektibong sistema para sa pagpapanatili ng mga pumping station na mahalagang depensa laban sa malawakang pagbaha. Lubos namang ikinatuwa ni MMDA Chair Romando Artes ang pagtitiwala ng senador sa ahensya. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naghahanda ang Department of Tourism o DOT ng isang seminar sa kabuhayan para sa mga senior citizens. Nagaganapin sa Intramuros mula September 23 hanggang October 1. Sa programang ito, tatalakayin ng DOT kasama ang National Commission of Senior Citizens o NCSC ang kasaysayan ng Intramuros. Ayon sa DOT, ang mga kwalipikado ay mga residente ng lungsod ng Maynila. Physically fit, may edad na 60 taong gulang pataas at marunong makipag-usap sa wikang Ingles. Para sa mga nais lumahok, ipasa ang mga requirements sa email ng ahensya hanggang August 22. Para naman sa katanungan ukol sa programa, maaaring makipag-ugnayan sa hotline ng DOT na naka-flash sa inyong screen. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, karagdagang leptospirosis fast lane binuksan na sa mga ospital sa buong bansa. Classroom shortage nais lutasin ng DepEd. 14 days election period para sa BARM election, umpisa na ngayong araw. Pagpapaliban sa BSKE ngayong taon, isinabatas na ni PBBM. 4-piece beneficiaries magiging prioridad sa libreng skills training ng TESDA. Ugnayang Pilipinas at Taiwan pinatatag sa pagsasagawa ng Expo para sa dagdag na negosyo at trabaho sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.